Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pag-aaral po sa 1 Kings. Kahapon po, iniisip ko ano na yung mga librong natapos natin, no? Ang dami na rin po, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel, and then we now go to 1 King. So, almost half na ng Old Testament. So, Lord willing ay matapos natin to nang tayo po ay buhay pa. If not, sa langit na natin mabasahin. Let's pray and let's ask for the Lord's guidance in our study this morning. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo sa oras na inyo pong ginawa upang kami ay makadako po sa inyong bahay-sambahan at muli mag-aral ng inyong salita. Patulad ng aming palaging panalangin sa inyo, Panginoon, sa tuwing kami nag-aaral, na lagi niyo po kaming bigyan ng karunungan at patnubayan. Bigyan niyo rin po kami ng pusong natuturuan, Panginoon, upang hindi lamang po tumalas ang aming isip, kundi ilumambot ang aming mga puso sa pagsunod po sa inyo. Hindi lang namin makita ang bawat karakter na aming pong matututunan ngayong umaga, kundi makita rin namin, Panginoon, na mahubog po yung aming karakter. Maraming salamat, Ama. Tunay nga na kami nagagalak sa umagang ito. At ngayon din ang mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan na kasama namin sa pag-aaral, patnubayan niyo rin po ang bawat isa sa kanila. Naway patnubayan kami ng Banal na Espiritu at siyang manguna sa amin, ihatid kami sa tamang kaunawaan ng iyong salita. Ito po aming panalangin, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay nasa 1 Kings na, chapter 15 to 16. So in 1 Kings, nakita po natin ang paghahari ni King Solomon, kung paano naging matagumpay yung kanyang pagpapatayo ng palasyo at gayon din una ng templo ng Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sinabi ng Biblia, dahil siya ay umibig sa maraming babae, siya po ay bumagsak. At yung kanyang mga inibig na babae ang nag-udyok sa kanya na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At dahil dito, nagalit ang Panginoon sa kanya. At gayon din, naging maawain pa rin ng Panginoon dahil hinayaan pa rin maghari ang kanyang anak na si Rehoboam. Sinabi ng Biblia na dahil sa biyaya ng Panginoon o pagmamahal niya kay Haring David, kaya niya ginawa ang lahat ng ito. Pero, kailangan nilang maranasan yung consequence, which is, nahati po yung Kingdom of Israel. Nagkaroon ng Northern Kingdom, ang 10 tribo ng Israel, at yung Southern Kingdom, yung 2 tribo ng Israel. The Kingdom of Judah and the Kingdom of Israel. Now, in the Northern Kingdom, ang naghari po ay si Jeroboam, ang pinili ng Panginoon. Siya po yung isang taon na mayroong malasakit sa kanyang mga kapwa, dahil nga kinalaban niya si Rehoboam sa mataas na buwis at sa pagpipilit magtrabaho sa kanila. And si King Rehoboam na anak ni Solomon ay naging malupit. Sabi niya, kung ang ama ko ay naging maluwag at naging malambot, hinampas lang kayo ng latigo, ako hahampasin ko kayo ng latigong may patalim. No? So mas malupit siya kaysa kay Haring Solomon. Kaya ang ginawa po ng Panginoon ay binagsak din po si Rehoboam. Now si Jeroboam naman, ang kanyang ikinabagsak dahil nga ang mga taga-Israel na kanyang pinamumunuan ay pumupunta pa sa Judah para sumamba dahil nandun po yung templo. Ang sabi niya, kung patuloy silang pupunta ron, baka magtaksil sila sa akin o kaya mas gustuin pa nila si Haring Rehoboam. Kaya ang ginawa niya, gumawa siya ng 2 guyang ginto at sinabi niya, ito ang Diyos nyo. Kumbaga, iniisip niya na ito si Yahweh. Ito yung naglabas sa inyo sa Ehipto. Ito yung si Yahweh. Ito yung Diyos nyo. Yung pupuntahan nyo sa Judah, yung pupuntahan nyo sa Jerusalem, ito rin siya. Parehas lang yan. Sabi nga ng Biblia, di ba, huwag kang gagawa ng anumang imahe. Nasasamba ka sa Diyos-Diyosan, kahit na itong imahe na to, nasabihin mo, siya yung Diyos mo. Kahit nasabihin mo siya si Yahweh. So kahit magkaroon tayo ng imahe na ito si Jesus Christ, bawal pa rin mo yun sa Bible. Okay? Dahil nga hindi mo pwedeng iukit sa larawan ang tunay na Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu. No? Kahit na sabihin, hindi naman namin niluluhuran eh.
the fact na sinabi mo na yan si Kristo, yun po ay mali na sa Bible. Kasi ganun din ang ginawa ni Jeroboam eh. Yung guyang ginto na sinabi niya, ito yung Diyos natin. Ito si Yahweh. Ito lang yung imahe niya. You cannot make images or you cannot represent God in a certain image. Because God is Spirit. Okay? Kahit na sabihin pa niya na yun si Yahweh, na yun yung Diyos na buhay, hindi yun si Yahweh. Because God is Spirit. Now, let's proceed. Yung mga naging anak ni Jeroboam at naging anak ni Rehoboam. Ano po yung nangyari sa kanila? Now, in chapter 15, ito po yung aking naging title, ang paghahari ni Abiam sa Judah. Sino si Abiam? Si Abiam o si Abijah ay anak ni Rehoboam. So, apo ito ni Solomon. Okay? Grandson ni Solomon ito. Noong 18 taon ng paghahari sa Israel ni Jeroboam, so habang naghahari si Jeroboam sa Israel, naghahari naman si Abiam sa Judah, na anak ni Rehoboam kay Maaka na anak ni Absalom. So ibig sabihin, ang kanyang, sa mother side niya, si Absalom. Sa father side niya, si Solomon. So what can you say? Yung mother side and father side niya, both in the kingdom of David, kay Haring David. Di ba? Dahil si Absalom po ay anak ni Haring David. So yung lola niya ay apo ni Haring David, yung lolo niya ay anak ni Haring David. Okay? Sumunod siya, sabi niyo, 3 taon siyang naghari at sa Jerusalem siya nanirahan. Sumunod siya sa masasamang halimbawa ng kanyang ama at hindi sa halimbawa ni David na kanyang ninuno. Hindi siya naging tapat kay Yahweh na kanyang Diyos, gayunman alang-alang kay David. Nakita niyo po kung ano yung isinasaalang-alang ng Panginoon? Yung si David. Alang-alang kay David, ang kanyang angkan ay pinanatili ni Yahweh na maghari sa Jerusalem. So, sa Kingdom of Judah, lahat po ng hari ay galing kay Haring David. Solomon. Now, in the Kingdom of Israel, diba si Jeroboam yun na una? Naputol agad yun sa ikalawang anak niya, sa ikalawang hari. Yung anak niya na naging hari, naputol na doon. Meron ng ulit bagong dynasty. Tapos nagkaanak ulit yun, naputol agad doon. So, hindi nagpapatuloy pagdating sa Kingdom of Israel. Yung dynasty na namamatay agad, unlike in the Kingdom of Judah. Why? Alang-alang kay Haring David. Yung mga anak, apo ni Haring David ay pinapayagang maging hari, alang-alang sa kanya. Now, ang naging title ko rito, ang paghahari ni Abiam, na tapat sa iba, ngunit hindi tapat sa Diyos. Tapat siya sa iba, ngunit hindi siya tapat sa Diyos. Sabi rito, no? Hindi siya naging tapat kay Yahweh na kaniyang Diyos. Alam niyo po ba kung kanino lang tayo dapat maging tapat? Sa Diyos. Pastor, about sa tao, sa asawa natin. Sabihin ko sa iyo, kapag naging tapat ka sa Diyos, magiging tapat ka sa asawa mo. Tama? Yun yung unang-una eh. Actually, yun lang yung kailangan mong alagaan eh. Di ba? Kasi yung katapatan sa tao, it will follow. Katapatan sa anak, katapatan sa asawa, katapatan sa miyembro, katapatan sa pastor, katapatan sa simbahan, it will follow kapag inuna mo ang Diyos. Pero kapag inuna mo ang tao, magko-compromise ka, baka hindi ka maging tapat sa Diyos. If you please men, there is a high tendency or high chance that you will not please God. But if you please God, automatically, men will be pleased if they fear God. Pero kung wala silang takot sa Diyos, kagagalitan ka rin nila. Di ba? Pero sabi nga ng Biblia, mas mabuti ng kaibigan natin ng Diyos at kaaway tayo ng tao, kaysa kaibigan nga tayo ng tao, ngunit kaaway naman tayo ng Diyos. Now, so makita natin dito na hindi siya naging tapat kay Yahweh. Sinunod niya sino yung tatay niya? Sino yung tatay ni Abiam? Rehoboam. Sinunod niya yung tatay niya, hindi niya sinunod yung lolo niya. Kasi ang pamantayan ng pagiging hari ng Israel, hindi si Solomon, hindi si Jeroboam, kundi sino? Si Haring David. Si Haring David. Okay? Now, let's proceed.
Pinagkalooban siya ng anak na lalaki na halili sa kanya at iningatan sa kaaway ni ng Jerusalem. Ginawa ito ni Yahweh sapagkat, saan na tayo? Okay. Ginawa ito ni Yahweh sapagkat pawang matuwid sa paningin niya ang mga gawa ni David. Sa buong buhay niya, hindi siya lumabag sa utos ni Yahweh. Ito po si David. Question, sa buong buhay ba niya, hindi siya lumabag sa utos ni Yahweh? Lumabag siya. Kaya sinabi ng Bible ito, liban sa ginawa niya kay Urias. Okay? Yun yung inalala, hindi yung kay Bathsheba. Bakit? Yung kay Bathsheba kasi, yes, pinatawad pa siya. Yes, pinatawad din siya ng Panginoon kay Urias. Pero sa paningin ng Panginoon, mas masahol yung kanyang ginawa kay Urias. Kasi yung kay Bathsheba, naging consensual yun . Ginusto rin yun ni Bathsheba. Pero yung kay Urias, inosenteng tao talaga. As in, tapat siya sa Panginoon, pero ipinapatay ni Haring David. Hindi naman siya direkta pumatay, pero pinadala niya sa digmaan, di ba? Pinauna sa unahan para mamatay siya. Para lang sa kanyang desire kay Bathsheba. So, again, ang Bible po, papupurihan ka niya sa mga bagay na ginawa mo, pero hindi niya itatago sa lipunan yung mga bagay na maling ginawa mo. Kahit na itago ito ni Haring Solomon, di ba? Ni Haring David. Pero natuntun pa rin at nalaman pa rin ito ng taong bayan sa pamamagitan ni Prophet Nathan. So, ganun din tayo, no? Pag tayo pupunta sa church, kahit itago natin yung ating kasalanan, pero kapag nag-preach na si pastor, nalalaman, di ba? Di ba? Sasabihin mo, galit sa'yo si pastor. O kaya, alam ba ni pastor yung sekreto ko? Kasi ang salita ng Diyos, sabi nga ito, humihiwa ito ng kaluluwa . Magkabilang talim. Di ba? Kaya niyang pasukin ang kahit yung pinakaloloob ng iyong puso, kaya niya itong hawakan, kaya niya itong i-touch, kaya niya itong i-review. Okay? Kaya sa atin, no? Yes, fellowship is good, no? Magkape tayo, magkainan tayo. It will benefit somehow yung ating love for one another. But yung nakakapag-benefit talaga ng soul at nakakapagbago ng buhay is none other than the Word of God. You can have 100 times fellowship, but if you will not have the Word of God, those fellowship is useless. Those fellowship is useless. Dahil hindi ka lalago, hindi ka lalalim, hindi ka titibay, at hindi mababago yung buhay mo. Ang makakapagbago sa buhay ng tao, hindi ministry. Okay? Hindi yung gagawin mo, kundi yung gagawin ng Panginoon sa'yo. At paano siya kikilos sa buhay mo kung walang salita ng Diyos na magsasabi sa'yo kung paano ka dapat kumilos. Okay? Now, let's go back. Nagpatuloy ang alitan ni Rehoboam at Jeroboam hanggang sa panahon ni Abiam. Ibig sabihin, panahon pa ng mga anak nila, hindi na talaga nagkasundo ang Israel. Parang yung na-divide, hindi na talaga magtagpo. Hindi na sila magkabate. Ang iba pang ginawa ni Abiam ay nakasulat sa kaysaysayan ng mga hari ng Juda. Nang namatay si Abiam, siya'y inilibing sa lungsod ni David at ang anak niyang si Asa ang humalili sa kanya bilang hari. Now, si Asa ba ang pag-asa nila? No? Parang yung tatanungin mo, no? Si Asa ba? Makakaasa ka ba kay Asa? Okay? Ito ay anak ni Abiam. Apo sa tuhod. Tama ba? Apo sa tuhod, no? Apo sa tuhod ni Solomon. Okay? So, King David, isa-isayin natin, no? Para at least malaman nyo. King David, sunod. King Solomon. King Rehoboam. King Abiam. Sino yung pang-5? King Asa. Tingnan natin kung sino si King Asa. Kabaligtaran ito ng kanyang tatay. Kung si King Abiam, tapat sa tao, ngunit hindi tapat sa Diyos. Ito naman, sa Diyos nagtatapat, hindi sa tao. Anong ginawa niya? Nang 20 taon na pag-ahari ni Jeroboam, so, nagkasabay si Rehoboam at si Jeroboam. Namatay si Rehoboam, hari pa rin si Jeroboam sa Israel. Namatay na si Abiam, hari pa rin si Jeroboam. Si Asa na nagahari, hari pa rin si Jeroboam.
Ika-20 taon nag-ahari si Jeroboam sa Israel. Naging hari naman ng Juda si Asa. Nag-ari siya sa loob ng 41 taon. Tagal. No? Matagal. Matagal pa, I think, kay Solomon. If I'm not mistaken. Anyway, we can review that. Nag-ari siya sa loob ng 41 taon at sa Jerusalem siya nanirahan. Ang lola ni Asa na si Maaka ay anak ni Absalom. Namuhay si Asa ng matuwid sa paningin ni Yahweh tulad ng kanyang ninunong si David. Hindi sinabing katulad ni Solomon. Because Solomon did not live righteously in the eyes of God. Yes, he is the wisest man ever lived, wisest king ever lived, but he is the most foolish person ever lived. Because sa kabila ng kanyang karunungan, hindi siya sumunod sa Panginoon. Okay? Pinalayas niya, ito na, sa kaharian ang mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa mga sambahan ng Diyos-Diyosan. At winasak ang mga imahen ng mga Diyos-Diyosang ipinagawa ng mga haring nauna sa kanya. So si King Abiyam, hindi niya winasak yung mga Diyos-Diyosan na ginawa ng kanyang tatay. Di ba? At ni Solomon. Pero si Asa, winasak niya. So, maybe King Abiyam, ino-honor yung legacy ng ginawa ng kanyang mga ninuno, which is wrong. Pero si King Asa, wala akong pakialam. Kahit lolo at lolo, ninuno ko pa ang nagpatayo niyan. Wawasakin lahat yan. Dahil yan ay hindi Diyos. Yan ay Diyos-Diyosan. Yung mga lalaki at babaeng nagbebenta ng aliw, alam niyo po, they do this not for money. They do this for religion. Part po ito ng worship nila. Kaya yung mga ibang tao humaling sa Diyos-Diyosang si Asherah kasi part ng kanilang ritual is having sexual intercourse. So again, sex is given to husband and wife. Not for worship sa mga, hindi katulad nito na ginagawa nila. Kahit hindi nila asawahin nila kasi inisip nila pagsamba to sa Panginoon. Di ba? So again, this is really wrong. At ito'y pinaalis din ni Yorme. Joke lang. Pinaalis din ni King Asa. Now let's move on. Pati ang kanyang lolang si Maaka. So ibig sabihin yung lola niyang si Maaka, nanay ito ni King Abiyam. So kumbaga tinolerate ni King Abiyam yung kanyang nanay. Ano ba ginawa ng kanyang nanay? Basahin natin. Pati ang kanyang lolang si Maaka ay inalisan niya ng karapatan sa pagiging reyna sapagkat nagpagawa ito ng isang malaswang rebulto ni Asherah at ipinagiba niya ang rebultong ito at ipinasunog sa batis ng Kidron. Kumbaga, pati lola niya, walang lola-lola sa akin. Nagpagawa ka ng rebulto, susunugin natin yan. At dahil ikaw ang napagawa, hindi ka na magiging reyna. Pero si King Abiyam, hindi niya ito ginawa. Kaya nasabi ko na si King Abiyam, hindi siya tapat sa Diyos, pero sa tao nagtapat siya. Pero si King Asa, hindi siya tapat sa tao, pero nagtatapat siya sa Diyos. Bagamat hindi niya naipagiba ang lahat ng sagradong burol, si Asa ay habang buhay na naging tapat kay Yahweh. Kumbaga, meron siyang mga bagay na hindi rin nagawa sa kanyang buhay. Hindi totally napasara niya ang lahat ng mga Diyos-Diyosan, nasunog niya ang lahat. Sabi, hindi niya naipagaba ang lahat ng sagradong burol. Si Asa ay habang buhay na naging tapat kay Yahweh. So, kinoon pa rin siya as faithful king. Ipinasok niya sa templo ang handog ng kanyang ama kay Yahweh, gayon din ang kanyang sariling handog na ginto, pilak, at mga kasangkapang sagrado. During the time of King Rehoboam, ano lang natira sa templo? Kung yung naalala, di ba sinugod sila? Tanso na lang natira sa templo. Pero ang ginawa ni King Asa, binalik niya yung mga ginto, kasi pinalitan po yung yung mga gamit sa templo, pinalitan ng tanso. Ang utos po sa Deuteronomy, ang mga gagamitin ay mga yari sa ginto. Dahil wala na silang ginto, nakuha lahat So, hindi, gawin na lang natin, yari na lang sa tanso. Okay? So, ang ginawa ni King Asa, pinaalis niya yung mga tanso, pinalitan ng mga ginto at pilak yung mga
gagamitin. So nagkaroon siya ng malasakit sa templo. Now, in our part, kapag mahal mo sa buhay at alam mo na hindi lumalakad sa katotohanan, at katulad nito ni King Asa, sa tingin mo ba narapat lamang na ikaw ay manindigan at sabihin sa kanya kung ano yung mali? At kung kailangan pa siyang alisan ng karapatan, ay dapat siyang alisan ng karapatan. Magagawa ba natin yon? Yes, dapat. No? Halimbawa ako, pastor dito sa church. Okay? Ang anak ko nagkamali. So masasabi ko ba na, hindi, anak ko yan, wag natin, ako na lang magko-correct. So kung kailangan alisan ng ministry, alisan ng ministry. Diba? Kung kailangan disiplinahin, disiplinahin. So pagdating po sa spiritual na bagay, wala pong pinag-uusapan, anak ka ng pastor, asawa ka ng pastor, o kahit pastor ka pa. Ang mali ay mali. Kahit asawa ka pa ng leader, anak ka pa ng leader, wala po tayong kinikilingan. So yun ang sinasabi natin, that justice has no partiality. Okay? Ang Diyos po, walang kinikilingan po siya. Wala pong padrino, walang malakas sa Kanya. Ang tinitingnan niya lang kung ano ang tama. Na dapat i-reward, kung ano ang mali, na dapat itama. Okay? So, again, the encouragement of the Bible is this. Let us be faithful to God. That's it. That's the bottom line. Kasi kung faithful ka sa Panginoon, it will follow, you will be faithful, not to all men, but to faithful men. Tama? Magiging tapat ka rin sa mga tapat sa Diyos. Pero sa mga taong hindi nagtatapat sa Diyos, hindi ka titignan bilang tapat. Dahil hindi mo sila napiplease, dahil hindi mo nasusunod yung kanilang gusto, na mali naman. No? So again, that's the price, that's the cost of being a leader. Marami kang magiging kaaway. At yung magiging kaaway mo naman, ay yung mga taong hindi umiibig sa Diyos. Okay? Kung maraming hindi umiibig sa Diyos, marami kang magiging kaaway. Diba? Kaya if you're a Christian and you will go to politics, it will be really difficult. But I'm not saying you don't go. You can. Pwede naman. You go to politics, pwede naman. Kung ikaw ang gamitin ng Panginoon para maitama ang lahat ng bagay sa barangay o sa kinasasakupan mo, why not? But again, there is a high price because you're a believer, you're a Christian. And we know in politics, there are so many crooked people. Mas marami ang crooked kesa sa mga straight. In fact, mabibilang mo lang sa daliri mo. So are you willing, no, to sagasaan yung mga taong yun, masaktan yung taong yun, at maging marami yung taong aayaw sa'yo? Okay? Meron akong isang kapatid sa Panginoon, no, teacher siya. Teacher na to, Pero dahil naging part siya sa pera, sa treasurer. Naging part siya ng treasurer dun sa school, no? At nakita niya lahat ng irregularities. Ang dami niya nakitang irregularities. To the point na gusto niyang itama, pero yung mas mataas sa kanya, ayaw itama. So anong option niya? Resign. O kaya, pumunta siya sa ibang department. Okay? That's really difficult. Kasi hindi naman pwedeng, okay na yun, bahala na sila dyan. If you allow them, it means that you tolerate them. Whatever you allow, you tolerate. And whatever you tolerate, it becomes a norm. Naging normal na yon. Okay? So baka maging katulad din siya. So bilang isang mananampalataya, dapat allergic ka sa mga ganong bagay. Ano mang kamalian, irregularities, dapat allergic tayo. Ibig sabihin, hindi natin kayang tignan. Hindi natin kayang magkibit-balikat. Now, let's proceed kay Asa. Okay? So far so good kay Asa. No? Pinaalis niya yung mga Diyos-Diyosan, yung lola niya, inalisan niya ng corona bilang reyna dahil nga nagpatayo ng Diyos-Diyosan. So wala siyang kinikilingan kahit ang kanyang lola ay kanyang dinisiplina. Patuloy ang alitan ni Asa at Baasa. Sino si Baasa? Si Baasa po ay anak ni Jeroboam. So ibig sabihin, namatay na si Jeroboam nung panahon ni Asa at tumalili na yung kanyang anak. So mamaya mababasa natin about kay Baasa.
Okay? So si Asa, wag kayo malilito Asa at Baasa. Si Asa at si Baasa, hari ng Israel sa buong panahon ng kanilang paghahari. Pinasok ni Baasa ang lupain ng Juda at nagtayo ng kuta sa Rama upang harangan ng daan papunta kay Asa. So nagkaroon siya doon ng headquarters malapit sa teritoryo ni Asa. Kaya tinipon ni Asa ang nalalabing ginto't pilak niya sa kabang yaman ng templo at ng palasyo at ipinadala iyon sa Damasco kay Ben-Hadad. Sino si Ben-Hadad? Si Ben-Hadad po ay anak ni Tibro na tapo ni Hezio na hari ng Syria. So yun na lang, makita natin. Si Ben-Hadad ay hari ng Syria. So si Ben-Hadad po ay malapit doon sa pinagkakaguluhang teritoryo ni Asa at Baasa, na kung saan nagtayo ng headquarters si Baasa. Ganito ang kanyang pinasabi, nais kong maging magkakampi tayo tulad ng ating mga magulang. Verse 20. Sumang-ayon si Ben-Hadad kay Haring Asa at nagpadala siya ng mga hukbo at ng mga pinuno nito upang salakayin ang lungsod ng Israel. So naging alay niya si Ben-Hadad. Nasakop nila ang bayan ng Ijon, Dan, Abet, Maaka at lupain na may lawa ng Galilea at ng Naphtali. Nang mabalitaan ito ni Baasa, ipinatigil niyang pagpapagawa ng kuta o headquarters o kampo sa Rama at pumunta siya sa Tirsa. Inuutos naman ni Asa sa lahat ng mga taga-Juda na kunin ang mga bato at kahoy na ginamit ni Baasa sa pagpapatayo ng kuta sa Rama at ginamit iyon sa pagpagawa ng kuta sa Giba at Mispa sa lupain ng Benjamin. Now, anong ginawa ni Asa? Nakipag-alay siya, nakipagkasundo siya kay Ben-Hadad na hari ng Syria para matalo niya si Baasa. Now, question, tama ba yung ginawa niya mali? Yan. Mali, Kuya Lito. Bakit Kuya Lito mali? Sige nga, padinig sa mic. Huwag kang makipag-liig sa ibang bansa. Okay. Tama, mali. Tama, mali. Ano sa tingin nyo? Tama o mali? Sa kanya, mali. Kasi utos na huwag makipag-liig sa ibang bansa. Okay? Huwag kang makikipag-alay sa ibang bansa. Okay? Sino pang magsasagot? Tama ba yung ginawa niya na makipagkasundo kay Ben-Hadad na para bigyan to ng mga ginto at pilak mula sa templo at palasyo para makalaban din niya si Baasa? Tama, mali. Kay Kuya Lito, mali. About others? Pwedeng tama naman, Ate Jo. Sa kabilang banda, may punto siya. Why? Ni Baasa. Kakampi. Okay? So, sa tingin nyo, pwede na rin tama, no? Kasi, naging maayos naman parang natalo naman Okay? How about others? What do you think? Tama ba yung ginawa niya na kasundo kay Ben-Hadad, natulungan siya para matalo si Baasa at kalabanin din si Baasa? So, kay Kuya Lito, hindi. Kay Kuya Deng? Mali pa rin. Bakit? Hindi niya pinanalangin sa Panginoon kung anong gagawin niya. Very good point, no? Very good point. So, sasabihin nyo, so Pastor, mali na. Kasi sabi mo, very good point Di ba? Now, ang sagot po dyan ay mali. Mali. Basahin natin kung anong sinabi ng Panginoon sa kanya. Hindi sinabi sa 1 Kings pero sinabi sa Chronicles. Basahin natin yung sige, mamaya bababasa natin. Go to verse 23. Ang ginawa ni Haring Asa, ang kanyang kagitingan at mga bayang pinagawa niya ng kuta ay nakasulat sa kaysaysayan ng hari ng Juda o sa Chronicles ng hari. Ngunit nang siya'y matanda na, anong nangyari sa kanya? Nalumpo siya dahil sa karamdaman sa paa. Hindi natin alam kung nagka-polio ba siya or malaria. Hindi natin alam. Okay? Basta nalumpo daw siya. Namatay si Asa at inilibing sa libingan ng hari ng lungsod ni David at si Jehoshaphat na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. So, yun yung sa Kingdom of Judah. No? Now, let's proceed. 1 Chronicles chapter 16.
Nagpunta noon kay Asa si Hanani. Sino si Hanani? Isa siyang propeta ng Panginoon. At ito ang sinabi, dahil nagtiwala ka sa hari ng Syria, sa halip na kay Yahweh na iyong Diyos. So yun ang mali. Kasi, umasa siya sa tao, hindi na siya umasa sa Diyos. Kumbaga, yung kanyang hope para matalo si King Baasa is through this King Badad, not King Yahweh. No? Gets? So nakita niyo po yung puntos. So kahit na sa paningin ng tao maaring tama, kasi ano yan, makipag-alay ka sa ibang malalakas para magtagumpay ka. But in the eyes of God, it's not. Because you are no longer dependent to God. You are already dependent to man. Sa Diyos ka na, sa tao ka na umaasa. Sabi dito, dahil nagtiwala ka sa hari ng Syria, sa halip na kay Yahweh na iyong Diyos, natakasan ka ng hukbo ng hari ng Syria. Mas malaki ang hukbo ng mga tiga-Ethiopia, mga tiga-Libya. Napakarami nilang karwahe at mga bayong, ngunit ibinigay sila sa iyo ni Yahweh, sapagkat sa kanya ka nagtiwala. So before this, nagkaroon na rin pala siya ng digmaan sa Ethiopia na mas malaki pa sa tiga-Libya na mas malaki pa at mas makapangyarihan, pero nagtagumpay siya. So meron na palang previous victory battles na kanyang napagtagumpayan dahil nagtiwala siya sa Panginoon. Pero since nagtiwala siya sa hari, hindi na siya nagtiwala sa Panginoon, kaya nagalit sa kanyang Diyos. Verse 9, nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa kanya. God is always ready to give or extend help to those who are faithful to Him. Basta tapat ka sa Panginoon, handa kang tulungan ng Panginoon. Yun ang sabi ng Bible. Napaka comforting sa part natin kung tayo ay nagtatapat sa Panginoon. So, ibig sabihin, kung you are faithful to God, God will be faithful to you. Whatever is your need, whatever is your problem, tutulungan ka niya. Okay? No? Sa buong daigdig upang tumulong. Kumbaga, his help is always available to everyone who is faithful to Him. No? Dahil sa kahangalan mong ito, ngayon lagi kang magkakaroon ng digmaan. Akala mo magkakaroon ka ng kapayapaan dahil nakipag-alay ka, okay? Nakipag-kasundo ka kay King Ben-Hadad ng Syria. Hindi, mas lalo kang didigmain. Sa sinabing ito, anong ginawa ni Asa? Nagalit si Asa kay Hanani. Yung sa propeta nagsabi sa kanya kung ano pinapasabi ng Panginoon, nagalit siya. Anong ginawa niya? Kinadena sa bilangguan, mula nooy naging malupit si Asa sa mga tao. Imbis na siya yung, patawad Panginoon, nagkamali po ako. Diba? So ang ginawa niya, nagalit pa siya. Doon sa taong nagko-correct sa kanya. Oh, sounds familiar sometimes, no? Kapag kino-correct tayo, tayo pa yung galit. Doon sa taong nagko-correct sa atin. Pero actually, yung ginagawa lang ng tao is concerned siya sa atin. Kasi kung hindi siya concerned, bakit ka pa niya i-correct? Bahala ka sa buhay mo kung di ako concerned. Yes, Ate Jul. Kaya lang po. Sige. Okay na. Hello. Kaya lang po, Pastor, napakahirap din. Kasi pag may i-correct kang kapatid, alam naman natin, di rin tayo perfect. Ibabalik niya yun eh. Okay. Diba, napakahirap din mag-correct kasi nga, ano naman din, nagkakasala din Nagkakasala din tayo. Okay? Kaya mo kinukorek, nakita mo kasi. Okay. Pero ang nakakalungkot, iba to naman niya, ikaw nga nung ano. Ikaw din naman eh. Oo, Di ba? yun, Uy, kapatid, yes, Ate Jul, naintindihan kita. Oo. Saka, pero po pong isa, sabi po kanina, nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Tayo pong mga Kristiyano kasi kahit pa paano, di ba nagkakasala pa rin? Nagkakasala Kahit tayo. nagiging matapat. Paano po yun? Okay. Now, ang sabi dito, ang nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng perpekto. Hindi sinabing perpekto. Pag sinabi nating tapat, it doesn't mean na hindi ka nagkakasala.
Ang isang tapat, nagtatapat sa Panginoon, at pag siya'y hindi naging tapat, kinikilala niya na hindi siya naging tapat at humingi siya ng tawad. Okay? So yun, repentance. Okay? Again, it's not perfection ang requirement ng Panginoon. Ang requirement niya is faithfulness. Faithful, it means you be loyal to Him, and at times, kapag dumating yung time na nagkamali ka, you will remain faithful to Him by asking for forgiveness and repenting from the sins. Okay? Now, doon tayo sa tinanong ni Ate Jol. Sige nga, paano natin masasagot yon? Paano nagkakamali din naman tayo? At sasabihin sa atin, halimbawa, kinorek mo, kapatid, late ka na naman kanino. Ikaw nga din, late ka nung last Sunday, ngayon ka lang naging maaga eh. Di ba? Ikaw nga last Sunday, late ka, hindi kita kinorek. Ngayon ako late, ako kukorek mo. Paano nyo gagawin yon? Di ba? Di wag na lang tayo magkorektan sa isa't isa. Wag na lang tayo magbantayan. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Wag mo na lang akong punahin. Hindi na kita pupunahin. Wag na tayo magpunahan sa isa't isa. Yes, Ate Jo. Yung kay Ate Julie po, yung sinabi niya na minsan kinorek tapos ikaw iko-correct. I think good pa rin yun. Good pa rin yun. Kasi kung kinorek mo siya, then binato niya sa'yo, meron ka rin pala. Baka kasi hindi mo alam. Okay. Ba? Sa akin yun ha. Oo, saka. Kasi kung Oo. yung ibig sabihin, ikaw nga, inuna Oo. kita. Kasi nung nakita niya ako, maaaring hindi ko alam yun. Oo. So good thing sinabi niya sa akin. Okay. Pagsasalamatan ko pa siya sa Lord din, na nagalit siya. Di po ba Okay. parang gano'n? Okay. Ikaw nga din eh. Di ba parehas tayo? Let's pray. Okay, parehas tayo. Dapat pala parehas tayo. Ikaw at ako pala, no? Lagi tayong late. Parehas tayong maging maaga. Okay? Pag-amin din. Oo. Dahil hindi ka aware, sinabihan ng kapatid mo na late ka, tapos sinabihan ka niya na late. Yung pag-amin, tapos yung pag-akusin sa pagkakasabi niya, sige, pag halimbawa, hindi ako aware, magpaalala ka. Iyon. Yes, Kuya Deng. Ito, maaga naman to, hindi man to late. Joke lang. Oo. Tanggapin mo yun. Oo. Tama yan. Oo. Yung ganong attitude kasi, unang-unang mali talaga yun eh. Kapag pinuna ka, wag mong punahin yung... Hindi, punahin mo rin yung iba, pero hindi mo siya pupunahin dahil napuna ka. In fact, dapat ikaw din yung unang pumuna sa kanya. Bakit? Kasi kung pinuna mo siya, hindi mo magagawa yung same na kasalanan na nagawa niya. Or, if that happens, kunyari mangyari yun, iko-correct ko si kapatid. Pero ako rin, ganito rin ako eh. Pero, ano ba yung tamang gawin? Huwag na lang, kasi parehas naman kami. Hindi yun tama. Dapat i-correct mo siya. Paano, pastor? Ibabalik sa akin yun dahil ako rin ganun. Ganito gawin mo. Kapatid, hindi sa perpekto ako o dahil sa hindi ko nagagawa ang kasalanan na to. Nagagawa ko rin ang kasalanan na to. So bago mo siya i-correct, dapat ikaw sa sarili mo, nag-repent ka na. At kapag nakapag-repent ka na, that's the time that you correct him. Oo. Nais ko na maging magpaalalahanan tayo. At ako natuto na ako, na-ask ko na ng forgiveness sa Panginoon. Ito naman para sa'yo. So pagka nakita niya agad yung humility mo, that you are not holier than Him, makikinig siya sa'yo. Okay? Kasi ikaw nakita niya yung kababaang loob mo eh. Pag-amin mo sa sarili mo eh. Yes, Kuya Willie. Yung sinasabi na bago mo tanggalin yung puwing ng iba, tanggalin mo muna yung troso na kaharap sa'yo. Para sa ating mga may pananalig sa Panginoon, ang paggawa ng mabuti ay wala pinipiling panahon. Ito'y ang paggawa natin ng mabuti, kabutihan, no? Ay mamumunga sa kanyang kapanahonan.
Mm. Kung magkagayon, ang kagalakan ng Diyos ay mananatili sa ating buhay magpakailanman. Basta gumawa lang tayo ng mabuti. Anumang araw, anumang panahon, anumang oras. Amen. Okay? So, ang pag-correct sa ating mga kapatid, isang paraan ng pagmamahal at paggawa ng kabutihan sa Kanya. Okay? Ginagawa natin to para mapabuti siya. Okay? So, gagawin mo yan kahit sa time na hindi ka perfect, kasi hindi naman talaga tayo perfect, no? Kahit even the time na tayo ay meron ding same na kahinaan. Now, balikan natin yung kanyang sinabi. Sa sinabing ito, nagalit siya, no? Kaya nga natin na-discuss, no? Kahit na kinorek na siya, siya pa yung nagalit. Imbis na siya yung umamin at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. So kapag yung mensahe ng pastor, no, huwag tayong magalit kay pastor, no? Pinatatamaan ako ni pastor. Ikakadena ko nga to. Hindi naman, no? So, again, kapag ginawa natin yun, hindi tayo sa Kanya nagagalit. Sa Diyos tayo nagagalit. Tandaan natin yan. Sa Diyos tayo nagagalit. Verse 11, ang lahat ng ginawa ni Asa mula sa simula hanggang wakas ay nakatala sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Juda at Israel. Noong ika-39 na taon ng kanyang paghahari, nagkaroon siya ng malubhang sakit sa paa. Same account. Okay? Sa halip na kay Yahweh humingi ng tulong, sa mga manggagamot siya sumangguni. Ano ibig sabihin nun? Bawal bang sumangguni sa doktor? Hindi naman. Pero bakit sinabi ng Bible, imbis sa kay Yahweh siya humingi ng tulong, sa mga manggagamot siya sumangguni? Yes, Ate Doc. Yes. Yes. Unahin palagi siya. Yes, Ate Jo. Oh, okay. Maaari. Pride pa rin po. Pride, oo. Pride kasi nagkasala sa Lord parang wala siyang mukha. Oo. Para bang ganun, wala na siyang mukha na inaharap sa Lord. Kaya, di ba, no? Pride Hindi na siya humingi ng tulong sa Hindi Panginoon. siya humingi ng tawad sa Lord at lumapit ulit. Okay. So pride, o kaya dahil nagkasala siya sa Panginoon at maari, no, yung naging parusa sa kanya ng Panginoon, malumpo siya. No? So dahil sa pagmamatigas niya, hindi siya humingi ng tulong sa Panginoon. Pero siya ay sumangguni sa manggagamot. Again, hindi masamang pumunta sa mga doktor. Okay? Huwag lang kayo magpapatawas sa mga albularyo. Hindi masamang pumunta sa mga doktor, sa mga manggagamot, as long as una tayong lumapit sa Panginoon. Okay? Kasi siya yung dakilang manggagamot natin. Sa Kanya tayo unang lumapit. Namatay siya ng ika-41 taon ng kanyang paghahari. Inilibing siya sa lungsod ni David na isang libingang yungib na ipinasadya niya para sa kanyang sarili. Inilagay siya sa isang kabaong nilagyan ng lahat ng uri ng pabango bilang pagpaparangal sa kanya gumawa ang mga tao ng napakalaking siga. Okay? So again, as written in 1 Kings, siya po ay naging isang mabuting hari. In a sense, pinalis niya yung mga Diyos-Diyosan. But again, he is not a perfect king. Dahil nga, there was a time na umasa siya sa tao at nung nirebuke siya, pinagalitan niya yung propeta. At nung nagkasakit siya, hindi na siya lumapit sa Panginoon. Now, let's go. Proceed tayo. Still in chapter 15, verse 25. Now, balik naman tayo sa Israel. Natapos na tayo sa sa Juda. Okay? Nakadalawa na tayo. King Abiam and King Asa. Punta naman tayo sa Juda. Sa Israel. Nang ikalawang taon ng pag-ahari ni Asa sa Juda, naging hari naman ng Israel si Nadab. So bago si Baasa, si Nadab muna pala. Okay? Si Nadab na anak ni Jeroboam. So si Jeroboam, si Nadab, then si Baasa. At 2 taon siyang naghari sa Israel. Maigsi lang, no? Katulad ng kanyang ama, na nagbulid sa Israel sa pagkakasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nagimagsik laban sa kanya si Baasa na anak ni Ahiyas mula sa lipi ni Isakar. Pinatay ni Baasa si Nadab habang kinubkob nito ang kanyang hukbo, ang Gibeton, isang lungsod ng Pilistia.
So, hindi nagtagal yung paghahari ng anak ni Jeroboam. 2 taon lang. Di ba? Kasi bakit? Ano ba yung prophecy kay King Jeroboam? Malulupig lahat ng kanyang angkan. Eh, bakit nagkaroon pa ng isa, pastor, kung malulupig lahat? Binigyan siya ng isang chance, yung anak niya. Na kung anak niya ay susunod, maaari din, no? I-flip ng Panginoon yung kaparusahan at maawa sa kanya. Pero ganun din yung anak niya, hindi rin sumunod kay David. Diba? Sumunod siya sa tatay niya na nagpagawa ng Diyos-Diyosan at sumamba sa Diyos-Diyosan. So ano nangyari kay Nadab? 2 taon, pinatay po siya. Verse 28, next verse kapatid. Nangyari ito ng 3 taon na pag-ahari ni Asa sa Juda at si Baasa ang pamalit kay Nadab bilang hari ng Israel. So si Nadab po si Baasa po ay hindi po anak ni Jeroboam. Another dynasty na to dahil namatay na yung unang dynasty na si Jeroboam. Sa simula pa lamang ng kanyang paghahari ay pinagpapatay na niya ang buong pamilya ni Jeroboam. Bilang katuparan sa sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Ahiyas na tiga Shilo. Di ba nung nasa previous chapter, nagkaroon ng prophecy na dahil nga nagpagawa si Jeroboam ng 2 guyang ginto at sinabi niya, yun ang Diyos. Sabi ng ni Yahweh, parurusahan kita, aalisin ko ang iyong angkan sa kaharian. Although meron pang isa, yung kanyang anak na si Nadab, second chance, pero hindi pa rin talaga natuto, kaya't inalis na talaga tuluyan ang kanyang paghahari. Ganito ang nangyari sa angkan ni Jeroboam sapagkat ginalit niya si Yahweh dahil sa kanyang mga kasalanan at sa mga kasalanan ginawa ng bayang Israel dahil sa kanya. Kumbaga yung nation of Israel, hindi naman to sasamba sa guyang ginto kung hindi siya nagpagawa eh. Ano tawag natin doon? Siya yung naging sanhi ng pagkakasala. Ano ibig sabihin ng, ano ba yung sinasabi sa New Testament? Kapag ikaw ay naging sanhi ng pagkakasala, anong dapat gawin sa'yo? Yes, ati baby. Lalagyan ng kwintas, no? Na mabigat. Gilingang bato. Okay, yung panggiling, no? Ilulubog sa tubig. Okay? So, hindi ka na makakaahon nun. No? So, ganun ang kaparusahan. Kasi bakit? Hindi lang kasi ikaw yung nagkasala eh. Yung ibang tao na hindi sana magkakasala, ay nagkasala dahil sa'yo. Nakakasakit, nakakalungkot, nakakatakot ang sasapitin ng isang taong naging sanhi ng pagkakasala. Next, let's proceed. Ang paghahari ni Baasa ng Israel. So si Baasa ay isang haring hindi natuto sa pagkakamali ng iba. Kasi bakit? Alam niya na si King Jeroboam at si King Nadab ay hindi sumunod sa Panginoon, kaya inalis yung kanyang buong angkan. So ikaw, alam mo na gano'n ang nangyari at ikaw yung ginamit ng Panginoon para mawala yung dynasty na yon. Anong gagawin mo? Hindi mo na ulitin. Di ba? Huwag mo ulitin yung ginawa nila. Pero gano'n din ang kanyang ginawa. Basahin natin. Ang iba pang mga ginawa ni Nadab ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Patuloy ang alitan ni Asa, hari ng Juda at ni Baasa na hari ng Israel buong panahon ng kanilang paghahari. 3 taon ng paghahari ni Asa sa Juda na maghari si Baasa na anak ni Ahiyas. 24 na taon siyang naghari at sa Tirsa siya nanirahan. Katulad ni Haring Jeroboam na nagbulid sa Israel sa pagkakasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. So, sinunod niya yung mali. Diba? Ang dami mong susundin yung mali pa. So, yun ang naging pagkakamali ni King Baasa. So, anong mangyayari sa kanya? Kung ano nangyari kay Jeroboam, ganun din mangyayari sa kanya. Chapter 16. Ano nangyari? Isinugo ni Yahweh si propetang Jehu na anak ni kay Baasa. Kapatid, balik nga tayo sandali sa last verse. Nakita ko lang to habang binabasa ko. Ngayon ko lang to nakita. Ngayon ko lang to nakita. Sabi rito, si Baasa na anak ni Ahiyas. Is it the same prophet na nag-prophesy? We don't know, no? I-search ko pa ulit, no? I don't know if the same prophet, kung anak siya ng propeta na nag-prophesy para kay
kay King Jeroboam. Let's see. Now, let's move on, kapatid. Let's proceed. Anong ginawa? Sabi ni Yahweh, verse 2, pinili kita, Baasa. Ginawa kitang hari sa bayan kong Israel. Ngunit sinundan mo ang halimbawa ni Jeroboam. Kumbaga, pinili siya dahil si Jeroboam ay hindi sumusunod. Ikaw ang papatay sa mga anak ni Jeroboam. Ikaw ang magiging hari. Dahil si Jeroboam ay hindi sumusunod. Pero ano ginawa niya? Ngunit sinundan mo ang halimbawa ni Jeroboam. At ibinunsod mo sa pagkakasala ang bayan ko. Kaya't itatakwil kita at ang iyong angkan gaya ng ginawa ko kay Jeroboam. Hindi ba siya aware sa nangyari kay Jeroboam? No. Siya nga yung ginamit para maparusahan si Jeroboam eh. Pero kahit na gano'n, ano nangyari? Sinunod niya pa rin yung maling halimbawa. Hindi niya pinatanggal yung guyang ginto. Nagsumamba sa Diyos-Diyosan. Anong parusa sa kanya? Yung nangyari kay Jeroboam, mangyayari din sa kanya. Sino man sa iyong angkan ang mamatay sa loob ng bayan ay kakainin ng aso, at sino man mamatay sa bukid ay kakainin ng mga buitre. Di ba the same punishment kay Jeroboam? So again, isa siyang hari na hindi natuto sa pagkakamali ng iba. Verse 5. Ang iba pang ginawa ni Baasa at ang kanyang kagitingan ay nasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Baasa at inilibing sa Tirsa at ang kanyang anak na si Ela. Okay, ito po ay lalaki hindi po ito babae. Yung anak niya, akala ko ba, Pastor, aalisin na yung kanyang angkan. Bakit meron pang anak? Again, second chance. Pero sa Kingdom of Israel, daming chances. Alang-alang kay David. Pero ito, you have only second chance. Humalili sa kanya bilang hari, sinugo ni Yahweh ang propetang Jehu upang ipahayag kay Baasa sa kanyang pamilya ang kanyang hatol laban sa hari. Gayun din naman, dahil sa kanyang pagsunod sa kasalanan ni Jeroboam, nilipol din niya ang buong angkan nito. Now, punta tayo kay Ela. Ano nangyari kay Ela? Naging hari ng Israel si Ela na anak ni Baasa noong 26 na taon ng paghahari ni Asa sa Juda. 2 taon siyang naghari sa Tirsa na Niran. Pinagtaksilan siya ni Zimri na pinuno ng kalahati ng hukbo na gumagamit ng karwahe, samantalang lasing si Ela sa bahay ni Arsa na tagapamahala ng palasyo sa Tirsa. Pumasok si Zimri sa palasyo at pinatay si Ela at siyang pumalit na hari. Nangyari ito ng 27 taon ng paghari ni Asa sa Juda. Now, ano nangyari? Si Zimri. Okay, si Zimri po ay lingkod na pinuno sa hari ng Israel. At ang hari ng Israel that time is si Ela. Now, si Ela po ay hindi rin sumunod kay Yahweh. Katulad ng kanyang kanyang tatay. Sino yung tatay niya? Si Baasa, okay? Katulad ng kanyang tatay na si Baasa, ay hindi rin siya sumunod kay Yahweh. Kaya yung second chance na wala na agad. Another dynasty na ulit. So, pangatlong dynasty na to. Okay? Ano yung ikatlong dynasty? Si Zimri. Si Zimri po ang pumatay sa kanya habang siya ay lasing. Okay? Now, let's go to next verse, 11. Simula pa lamang na pag-ahari ni Zimri, pinatay niyang lahat ang buong pamilya ni Baasa. Same thing nangyari kay Jeroboam. Pinapatay niya ang lahat ng lalaking kamag-anak at mga kaibigan ni Baasa. Nilipol nga niya ang buong angkan ni Baasa ayon sa sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni propetang Jehu. Nagalit si Yahweh ang Diyos ng Israel kina Baasa at Ela sapagkat ibinunsod nila ang Israel sa pagkakasala at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang iba pang ginawa ni Haring Ela ay nakasulat sa kasaysayan ng Israel. So that's the end of King Baasa. Now, let's go to King Zimri. Now, sino naman si King Zimri? Ang haring mapagmataas at makasarili. Now, ano kayang ginawa ni King Zimri? Okay, ito yung pangatlong dynasty. So, naghari siya sa Tirsa sa loob lamang ng ilang araw? 7 araw lang. Okay, yung sinundan niya, 2 taon. Siya 7 araw, 1 linggo lang siya naging hari. Di ba? Bakit?
dahil hindi rin siya sumunod sa Panginoon. Pinalibutan at nilusob ang noon ng hukbo ng Israel, ang lungsod ng Gibeon at sang Pilisya, at nang mabalitaan nila ang pagtataksil ni Simri at ang pagkamatay ng hari, pinagkaisa nilang gawing hari si Omri na pinuno ng hukbo. Iniwan nga nila sa Gibeton at kinukob ang Tirsa nang makita ni Simri na mahuhulog na sa kamay ng kalaban, nagkulong siya sa kastilyo ng palasyo at sinindihan iyon. Sinunog niya yung palasyo. Kasama yung kanyang sarili. Nasunog din siya. Bakit siya naging makasarili? Bago niyo makuha tong kaharian na to, susunugin ko to. Di ba? Pwede naman siya humingi ng tulong sa Panginoon. Dahil siya yung ginamit ng Panginoon para maalis sila King Baasa. So again, lahat sila hindi sila nagtitiwala sa Panginoon. Ito po sa Kingdom of Israel. Katulad ng sinabi ko sa inyo, sa Kingdom of Israel, wala ni isa na sumunod kay Haring David. Unlike sa Kingdom of Judah, meron I think 7 na sumunod out of 20. Isa na yung si Asa. Isa na si Asa doon. Okay? Verse 19. Nangyari ito sapagkat hindi rin kinalugdan ni Yahweh ang ginawa ni Simri. Ibinunsod niya ang Israel sa pagkakasala tulad ng ginawa ni Jeroboam. Nakikita niyo po yung paulit-ulit na sinasabi. Ibinunsod nila ang Israel sa pagkakasala tulad ng ginawa ni Jeroboam. Si Jeroboam. Pero pagdating sa Judah, sinunod niya ang kanyang ninunong si Haring David. O kaya hindi siya sumunod kay Haring David. Okay? Ang iba pang ginawa ni Simri pati ang kanyang pakikipagsabuatan upang agawin ang trono ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Okay? So, next natin, si Simri. Next, sino po ang sumunod na hari? Si Omri. Okay? This is another dynasty. 4th dynasty. Ibig sabihin yung kay Simri, wala nang pumalit sa kanya. Hindi pumalit yung anak niya. Okay? Pagkamatay ni Simri, nahati ang Israel sa 2 pangkat. Pumanig ang isa kay Omri, ngunit si Tibni na anak ni Ginat ang pumili ng ikalawa. Ngunit nagtagumpay din ang pangkat ni Omri, napatay si Tibni at si Omri ang naging hari. At si Omri naging hari ng Israel sa 23 taon ng paghahari ni Asa. So habang si Asa pa rin, ang haba nung kay Asa, no? Yeah. At 12 taon siyang naghari. Tumira sa Tirsa sa loob ng 6 na taon, pagkatapos binili niya kay Simer ang isang bundok na nagkakahalaga ng 70 kilong pilak. Sa English translation, alam niyo kung ilan? 2 talento. Naalala niyo yung utang nung ano? Gano'ng karaming utang nung alipin ng hari? 10,000 talents. No? Ito po, 2 talento pinambili ng bundok. Okay? At yung bundok na yon, ang pangalan ay Semer, nagtayo siya roon ng isang lungsod at tinawag niyang Samaria. So yun po yung root ng Samaria. Ayan yung makikita yung mga Samaritano. Tama? Hango sa salitang Semer, pangalan ng binilhan niya ng bundok. Verse 25. Sino si King Omri? Si King Omri ang hari na nagpatuloy sa pagbagsak ng karya ng Israel. Ibig sabihin, siya rin, sumuway pa rin sa Panginoon. Okay, last 2 slides. Ginawa rin ni Omri ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh, naging masahol pa siya sa mga nauna sa kanya. Tumulad siya kay Jeroboam, na anak ni Nebat. Ulitin natin yung salita, ibinunsod din niya ang Israelita sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Ang iba pang ginawa ni Omri at ang kanyang katapangan ay nakasulat sa kasaysayan ng hari ng Israel. Namatay si Omri at inilibing sa Samaria, humalili sa kanya bilang hari ang kanyang anak na si Ahab. Second chance. Another dynasty, Omri and King Ahab. Kilala niyo ba si King Ahab? The most wicked king of Israel.
pinapatay niya ang maraming propeta. At dito, lalabas sa story si Prophet Elijah. Mababasa natin next week. Okay? Now, ano nangyari? Sino ba si King Ahab? Nagsimula mag-ari si King Ahab, na anak ni Omri, noong 38 taon ng pag-ahari ni Asa sa Juda, sa Samaria, na nirahan at nagari sa loob ng 22 taon. Natagal. Higit sa lahat ng nauna sa kanya, ang kasamaang ginawa niya sa paningin ni Yahweh. Kung masahol yung tatay niya, si Omri, kaysa sa mga naunang hari, nilagpasan niya pa rin yung tatay niya. Hindi pa siya higit sa lahat, verse 31, hindi pa siya nasiyahang ipagpatuloy ang ginawa ni Jeroboam. Pinakasalan din niya si Jezebel. Hindi po ito yung kalahating isda o sirena. Okay? Si Jezebel po ay anak ni Ebat-Baal, hari ng Sidon. Si Ebat-Baal ay sumasamba, anong pangalan ng Diyos-Diyosan? Kay Baal. So dito nagsimula yung pagsamba kay Baal. Okay? So sa panahon ng mga nila Jeroboam, yung guyang ginto na sinasamba nila at sinasabi nila, yun si Yahweh. Ito iba na, totally ibang Diyos na talaga to. Ang pangalan ay Baal. Dahil yung kanyang naging asawang si Jezebel ay anak ng hari na sumasamba kay Baal. Nagpatayo siya ng templo para kay Baal sa Samaria. Nagpagawa siya ng altar at pinasok doon ang ginawa niyang ribulto ni Ashira. Ang mga pagkakasalang ginawa niya ay higit na masama sa ginawa ng mga haring nauna sa kanya. Again, yung kasalanan ng mga nauna sa atin ay paalala sa atin na huwag nating ulitin. Yung pagkakasala ng tatay at nanay mo ay paalala sa anak na huwag ulitin. Yung pagkakasala ng mga una sa atin ay huwag natin ulitin o paalala para huwag natin maulit. Pero kay King Ahab, nilagpasan niya pa yung ginawa ng mga nauna sa kanya. Ito pang ginawa ni King Ahab. Sa panahon niya, muling itinayo ni Hiel na taga Bethel ang lungsod ng Jericho. Ano naalala niyo sa Jericho? Giniba ito. Kaninong panahon? Joshua. So muli itong itinayo, yung lungsod ng Jericho kasi ito yung matibay. Now bakit? Ngunit nang ilagay ang pundasyon nito, buhay ng panganay niyang si Abiriam ang kanyang ibinuwis. At nang itayo ang pintuan, buhay naman ng kanyang bunsong si Segub ang naging kabayaran. Yung anak niyang panganay namatay at yung anak niyang bunso namatay din. Sa ganon natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Joshua na anak ni Nun. Ano ba yung sinabi niya sa Joshua chapter 6 verse 26? Nakasulat po dyan. Noon pinasumpa ni Josue ang buong bayan sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, sumpain ang sinumang magtatayo muli ng lungsod na ito ng Jericho. Dahil binagsak nila yon, di ba? Nung nagsisigaw sila at humipan yung trompeta, mamamatay ang anak na panganay ng sinumang muli maglalagay ng mga saligan nito. Mamamatay ang anak na bunso nang magbabangon muli ng mga pintuan nito. Exactly the same happened. I don't know, 100 years? 100 years ago. Di ba? More than 100 years. Like probably 500 years ago. Pero ano nangyari? Pinatayo niya pa rin. So, naging mas masahol pa siya sa kanyang mga naunang hari. Hindi sinunod si Yahweh, ginawa niya pa yung totally opposite na sinasabi ng Panginoon. Na huwag itatayo yung lungsod. Hindi, itayo niyan. Akong bahala. Ano nangyari? Namatay yung panganay niyang anak. Kasi ang sinabi, ang sino man maglalagay ng pundasyon, mamamatay yung panganay na anak. At yung pintuan, yung bunso naman ang mamamatay. So yung pagpatayo pa lang ng pundasyon, ano na yun eh? Binibigyan ka na ng pabala eh. Mamamatay yung panganay. Namatay yung panganay. Hindi, tuloy niya yan. Kapag tinuloy mo yan, mamamatay yung bunso mo. Namatay nga din yung bunso niya. Okay? Now, again, si King Ahab po, the most wicked king, at mababasa natin siya
sa mga susunod natin pag-aaral. Okay? Again, that is 1 Kings chapter 15 and chapter 16. So many kings, no? Sige nga, magbigay nga kayo kung nakinig kayo ngayon ng exam. Get 1/2 sheet of paper. Hindi, joke lang. Sinong hari? Hari. Ang naalala mo? Bigay ng isa. King Ahab. Ito na, no? Si King Ahab. Sino pa? Si King Omri. Okay? Sino pa? Saan si King Omri? Israel or Judah? Israel. Again, sino pa? King Asa. Si Asa, no? Saan siya? Judah. Good or bad? Good at the first, but it turns bad. But again, passing grade, good pa rin siya. Okay? Okay. Next, sino pa? Si Zimri. Okay. Si King Zimri, what kingdom? Good or bad? Bad. Sino yung nagsunog sa sarili niya? Si Zimri, no? Si Zimri. Okay. 7 days lang siya naghari. Okay. Sino pa? Sino pa ang king? Si Omri, natapos na natin. Si Baasa. Sino si Baasa? Anak siya nino? Ni Jeroboam. Okay? Anak ni Jeroboam. Pero hindi rin siya sumunod. Okay? Sino pa? Si Nadab. Kaninong anak siya? Jeroboam. Okay. Si Baasa pala, hindi pa siya anak ni Jeroboam. So, si Nadab, yung pinatay niya si Jeroboam, si Baasa, pinatay niya si Nadab. Si Nadab na anak ni Jeroboam. Okay. Sino pa? Oo. Sino? Oo, naghati yung kingdom. Pero hindi nanalo. Nanalo si Omri. Okay? So again, as we can see, there's only one good king so far ang nakita natin, which is King Asa. And the rest, in the kingdom of Israel, sabi, they followed King Jeroboam. But in the kingdom of Judah, it's either they follow King David or they do not follow King David. And if they follow King David, di ba, they will be blessed. Katulad nung nangyari kay King Asa, nagkaroon ng katagumpayan. Actually, nagtatagumpay siya eh. Yung mga malalaking hari ng Libya at ng Ethiopia, natalo niya eh. Tapos pagdating kay King Baasa, si Ben-Hadad na tiga Syria, di ba, dapat hindi siya nakipagkasundo. At yun ang nagsimula ng kanyang downfall. No, nagkasakit siya, at tapos noon, tuluyan na siya nagtampo sa Panginoon, at hindi na siya kumukonsulta, katulad nga sinabi natin. Hindi na siya nananalangin sa Panginoon. Okay? So, again, that's the 1 Kings. I hope somehow you learned something today. It will be, we still have more things to learn pagdating sa pagbabasa ng Bible. Amen? Nawa, hindi kayo manghinawa at magpatuloy kayo sa gawain na ito dahil dito pa lang actually, aminin natin, marami tayong natututunan at dito din tayo natututo ng mga bagay na hindi natin alam. Ako personally, yung mga iba, nabasa ko siya pero of course, binasa ko lang kasi kailangan kong basahin pero hindi ko binasa as part na kailangan ko matuto. Ngayon, kailangan ko dahil kailangan ko magturo. No? So, again, it's part of training sa atin that the Bible is very rich in terms of example, in terms of learning, especially in terms of what we can see about God. Okay? Let's pray. Dakilang Diyos, sa aming Ama at makapangyarihan sa lahat. So many Bible characters to remember, but there's only one lesson to remember, that we have to be faithful to you. Na ang loyalty namin sa inyo lamang at hindi sa tao. Katulad ng mga hari na ito na kung saan ay hindi nagtapat sa iyo, kahit naggaano sila nagtapat sa tao at marami silang naging alay at kaibigan, ngunit ikaw ang kanilang naging kaaway, hindi rin po sila nagtagumpay. Ganon din sa amin, Panginoon. You only ask one loyalty sa iyo. If we will be loyal to you, it follows we will be faithful also
to other faithful men. Even though there are unfaithful men or unbelievers that will go against us, hindi sila magtatagumpay. Tulad ng sinabi mo sa inyong salita, kung ikaw ang panig sa amin, sino ang lalaban o magiging kalaban namin na magtatagumpay against us? Nothing can be against us if you are with us. Lord, I pray na pag lagi mo kaming hubugin na maging tapat po sa inyo. Maraming salamat sa mga salita mo ngayong umaga na aming nabasa. At nawa po, Panginoon, ay sa mga susunod ay mangusap ka pa rin sa amin, Panginoon, at tulungan mo kaming maunawaan pa ng lubos ang inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We can have short sharing sa atin by group. Very simple question, what have you learned so far sa atin? Pagbabasa ng 1 Kings, chapter 15 and 16. God bless po.